Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko Pasamo Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya, may kilala ka bang magulo ang bahay? Sa gulo at dami ng kalat, maraming bagay ang hindi na nila alam kung saan nakalagay. Good news, mamaya pag-uusapan natin. Ano-anong dapat gawin para mapanatiling maayos at maganda ang ating bahay. Sa ating episode na Home Sweet Home, pag-uusapan din natin ang topic na best way to save money. Pero bago ang lahat ng yan, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay ng programang Tulong Ko Pasamo Global. At syempre, belated happy birthday to Harmony Quinto and a special greetings to Chris, yung asawa niya, no, from Colorado Springs. Talagang it was truly a blessing to host both of you in our home. At syempre, mag-shoutout tayo kay Alma, kay Attorney Ed Alan Lindane, along with his parents. Nanunood ngayon si Daddy Ed at saka si Mami Lyda Lindane for always supporting Tulong Ko Pasamo Global. And syempre, it was wonderful to see you during the celebration of Harmony's birthday. Nakita niyo sa picture Yan, dyan. thank you for viewing sa lahat po sa inyo. Na kuminsan din namin nababate, pero one time mo pag nakita tayo, masabi lang po kayo, babatiin namin kayo sa programa. Yes, at syempre, special greetings to Tito Boy Heronca. I'm grateful to have lunch with you, my mom, Tita Terry, Tito Jimo, Tita Nati, Tito Larry, Tita Sita, and Jonah as you travel back to Manila for your despedida. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala po namin, one idea can change your life, or in this case po, one story can change your life. At ang Tulong Pampagana story natin ngayon ang tungkol sa BFF. Or best friend forever. Alam nyo, kapamilya, may dalawang matalik na magkaibigan na naglalakad sa isang beach. Alam nyo, sa kanilang paglalakad, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Normal naman yan sa magkaibigan, di ba? Nagkasigawan. No? Nasigawan ni Fred number 1, si Fred number 2. Malamang matindi po talaga ang dahilan ng kanilang pagtatalo dahil medyo umabot sa sigawan. So, kumuha ng isang patpat si Fred number 2 at nagsulat sa buhangin. Nagdesisyon silang maligo dahil sobrang init. At sa gitna ng kanilang paliligo, napansin ni Fred number 1 na nalulunod si Fred number 2. Kaya sinagip niya ang kanyang kaibigan. Naku, buti na lang po nando si friend number 1. Kung hindi, naku, lagot na po si friend number 2. Oo, syempre para iligtas si friend number 2. Alam niyo bang pagkatapos makarecover si friend number 2 sa pagkalunod, ay sumulat siya sa isang bato. Nagtanong si friend number 1, "Uy, friend, nung nasigawan kita, sumulat ka sa buhangin. At nung niligtas kita, sumulat ka sa bato. Bakit?" Ano paliwanag ni friend number 2? Sabi ni friend number 2, kapag may nakagawa sa iyo ng mali, dapat isulat mo sa buhangin. Para pag ihip ng hangin, ito ay tatangayin at mabubura sa inyong damdamin. Ganda po nun, okay. Pero, pag may nakagawa naman sa iyo ng hindi maganda. Nang maganda, Or this time. nang maganda, sinagip siya, di ba? Pag may nakagawa sa iyo naman ng maganda, isulat mo naman sa bato. Para umihip man ng hangin, hindi ito tatangayin at mabubura sa iyong damdamin. ganda po nito. Sana po, right now, doon pa lang sa kwento, malamang may natutunan na po kayo. Pero this time po, hihimayin po natin ito na ma-apply po natin sa ating buhay. Dahil pag ito po na-apply natin sa buhay, maraming relasyon ang mababawasan ng komplikasyon at konsumisyon. Lesson number 1. Lesson number 1, lahat ng relasyon may komplikasyon. Tandaan niyo po yan, anumang relasyon meron kayo, nanay, tatay, kapatid, anak, trabaho, lalo na yung mga nagbo-boyfriend o mga nag-aasawa, lahat ng pinapasukan yung relasyon may komplikasyon yan. Kaya ako nangangarap kayo ng maayos, malinis na relasyon na walang komplikasyon, tumigil na po kayo. Hindi po mangyayari yun dahil lahat ng relasyon may komplikasyon. Para katulad dito, no, BFF na sila, di ba? Matalik na magkaibigan, pero dumating pa rin sa punto na nagkasigawan or nasigawan, no, nung isang kaibigan yung kanya. Kaya kung ikaw po may karelasyon ngayon at may komplikasyon kayo, okay lang yun. Kailangan madinig nyo yung susunod na lesson from this story. Number 2, lahat ng komplikasyon ay may solusyon. Yun ang kailangan nyo madinig.
Kasi tama po, may komplikasyon kayo. Tama yun. May magandang dinudulot sa inyo relasyon nyo, kaya alam may komplikasyon. The good news is this, maraming tao po, maraming komplikasyon, pero ayaw maghanap ng solusyon. Pero dito pa sa programa ito, anumang komplikasyon meron kayo, kung hahanapan niya ng solusyon, maayos po ang inyong relasyon. Oo, kasi yung iba parang iniisip na wala nang solusyon to, ihinto na ang relasyon. Hindi, meron pang solusyon. Tandaan nyo lang po, kumisan, kayo po sa tingin nyo wala ng solusyon. Pero alam nyo po, may mga taong may alam ng solusyon sa inyong problema. Kuminsan, kailangan po natin magtanong, magpa-counsel, magpa-advise, baka malaman nyo na ang solusyon sa inyong komplikasyon. Correct. Number 3, solusyon sa komplikasyon, isulat sa buhangin ang pangit para pag-ihip ng hangin, ito ay tangay. Yeah, Katulad ng ginawa ni Fred. Ito na po, ito na po ang tip, isa sa mga solusyon sa inyong problema. Pag nagkaroon po ng problema sa inyong relasyon, may nagawang hindi maganda yung karelasyon nyo. Ano man yan, kapamilya, kaibigan, kabarkada, asawa, o ano man, tandaan nyo ito, pag may nagawa silang mali, kumisa para i-release lang natin, sulat lang natin sa buhangin. Kasi pag naisulat natin sa buhangin, nandun na, na-release mo na. Ang maganda po nito, pag ihip ng hangin, mawawala na yun. At sana mawala na rin po sa inyong damdamin. Pag ginawa niyo po yan sa inyong relasyon, gaganda. Ang problema po kuminsan ganito. Baliktad. Hindi natin makalimutan yung mali niya ginawa. Kaya patuloy po yung sakit na dinudulot sa atin every time makita natin ito. Taong karelasyon. Sabi nga ng iba wag lang daw sa buhangin. Pwede mo naman isulat sa hangin. Diba? O kaya, sa tubig, 'di ba? So yung mga pangit, hindi magandang nangyari sa inyong relasyon, lagay mo na lang, sulat mo na lang sa buhangin para hindi daw magtagal sa inyong damdamin. Lesson number 4. Solusyon sa komplikasyon, isulat sa bato ang maganda para pag-ihip ng hangin, ito ay hindi mabubura. Ito po, napakaganda po technique yan. For example, may sitwasyon sa inyong problema, sa inyong sitwasyon, sa inyong relasyon. Nagkaroon kayo ng komplikasyon. Kaya lang, dahil ihip na hangin na wala na, pero yung mga maganda niyang ginawa in the past, nakasulat sa bato. Maalala mo. It keeps on reminding you, ang bait pala niya, ang galing pala niya. Mamaya, makakalimutan mo na yung mali niyang ginawa. Bakit? Ang nakikita mo, yung magaganda niyang ginawa na nakasulat sa bato. Kaya, ano man ang maganda ginawa ng karelasyon niyo, sulat sa bato. Para every time you see that person, maaalala mo yung magandang ginawa niya sa buhay mo. Lesson number 5, para maiwasan ng komplikasyon, magtanong at magpaliwanag ng mahinahon. Yan. Ganda po dito, di ba? Kasi niyo po, si friend number 1, nagtanong kay friend number 2. Oo. Ganon din po sa ating kumisa po, kaya hindi po maayos sa ating relasyon. May nagagawa yung ating karelasyon na ina-assume lang natin, malamang ganito yung dahilan, kaya ginawa niya. Hindi po ka tayo magtanong. Kumisan po yung pagtatanong, magbibigay ng kaliwanagan, ba't siya nakaisip ng gano'n, kumilos ng di maganda, nakapagsalita ng di maganda, and eventually, aayos ang inyong relasyon pag tayo po ay natutong magtanong. At saka dahil nagtanong siya, ngayon natuto siya na ganun pala. Pag pangit ang ginawa, sa buhangin isulat. Pag maganda, iukit mo sa bato. Okay, before we pause for a short break, please watch my simple reminders with lasting impact. Let me ask you, when was the last time you truly felt at peace? Not just quiet surroundings, but peace in your heart. Even when life isn't perfect. Real peace doesn't come from a problem-free life. It comes from knowing who's in control, even when we're not. The Bible says, peace I leave with you, not as the world gives. That means it's a peace the world can't give and the world can't take away. So if your heart feels anxious, overwhelmed, or restless today, pause and breathe. Give it to God. Trust His timing. Rest in His promises. This is Evelyn Garcia reminding you, peace isn't found in having all the answers. It's found in knowing the one who does. Choose peace today. Let God calm the storm within you. Simple reminders, lasting impact. Sana marami tayong natutunan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa magluluto. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po. At Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin gumanda ang buhay nyo, bibigyan namin kayo ng mga tips na para gumanda lalo ang buhay nyo. Hatid sa inyo ng Earth Baby, kaya visit Earth Baby's website or in Amazon. Pero let's begin our discussion with life lessons that will really change the way you think. Ito po yung mula kay Erica Garcia. Erica? Have you ever looked at your life and thought, something has to change? I have. And let me tell you, it takes courage to admit that. Real change doesn't happen overnight. It begins with one honest decision. I don't want to stay stuck. I want to grow. I want to be better. It's not about being perfect. It's about being willing. Willing to let go of what's holding you back. Willing to trust God with the process, even when it's hard. Change starts with resolve. That quiet, steady yes in your spirit that says, I won't settle here. I was made for more. This is Erica Garcia reminding you, if God is steering your heart for change, don't ignore it. Lean in. Take the step. Because better is always possible with Him. For more life lessons, subscribe now to Simple Reminders Lasting Impact, the inspiring mother and daughter YouTube channel of Avelyn and Erica Garcia. Thank you, Erica. Until next time. Okay, sa araw na ito, pag-uusapan natin itong mga bagay na ito. Pag-uusapan natin ng isang internet article na napakaganda po. Best ways to save money. Ginawa po ito ng Regions. Pakinig po kayo mabuti. Kung gusto niyo pong gamitin ng tama ang inyong kaperahan, makinig kayo, baka mali ang paggamit ng pera. Number 1, eliminate your debt. Mm-mm. Kadalasan, ang utang ay may dagdag na interest. Parang bibihira na yung wala, di ba? Kapag nagbawas ka ng utang, nababawasan din ang iyong gasto sa interest. So yun po, isa sa napakasimpleng gagawin nyo para medyo gumanda ang kaperahan nyo. Kung kaya nyong bayaran yung lahat ng utang nyo, mas maganda. Kung hindi nyo kaya, unti-untian. Kasi tandaan nyo po, lahat ng utang nyo, except for few siguro, ay may interest. At yung interest po na yun, dumadagdag sa gastos nyo buwan-buwan. Kaya kung minsan nagtataka kayo, ba't parang kapos kami sa pera? Ito lang naman ang gastos namin. Kasi nga po, buwan-buwan napapatuwang kayo ng interest po. Lalo na po sa credit card. So, kung kaya nyo po, tanggalin lahat ng utang. Kung hindi kaya, unti-unting matanggal dahil malaki po may tutulong sa buhay. Oh, pero wag yung minimum amount due lang ang binabayaran ha kasi nagpapataw din yon ng maraming interest. Number 2, set savings goals. One of the best ways to save money is visualizing what you are saving for. Yung parang nakikita mo, may pangitain ka. So if you need motivation, set saving targets along with a timeline to make it easier to save. Napakasimple lang po. Sa sweldo niya, mag-alat kayo. 5%, 10%. O, kung hirap pa kayo, 2% of your salary, buwan-buwan, itabi niyo na. Ang tawag doon, that's for your savings. Yung po sabi yan, setting savings goal. Pag ginawa niyo po yun, automatic, dapat ang gagastos niyo lang 98. Or, ibig sabihin nun, yung 2% automatic na save niyo buwan-buwan. Napakaganda po nun. Okay, number 3 na po tayo. Number 3 naman, ito maganda to. Pay yourself first. Ano ibig sabihin ito? Bayaran mo daw muna yung sarili mo. Set up an auto debit from your checking account to your savings account each payday. So kahit na maliit yan, whether $50 lang yan every 2 weeks or $500, don't cheat yourself out of a healthy long-term saving plan. Konektado po yung setting goals po yan, financial goals. Ibig sabihin po, dapat ito gawin yan. Kung sumusweldo po kayo ngayon, kung meron pong facility yung sweldo nyo na pagdating ng sweldo, yung 10% darat mapunta sa isang bangko at yung 90% yung panggastos nyo, mas maganda po yun. Ibig sabihin, pagdating ng pera, ang unang gastos nyo, technically, ay para sa kinabukasan nyo. So, kung papayag po yung kumpanya nyo o may facility pong ganyan, gawin nyo po yan, makakatulong po siya. Oo, kasi minsan pag inisip mong ikaw ang gagawa, baka hindi mo gawin. So, let the bank do it automatically. Okay, Diba? number 4. Number 4 naman, stop smoking. Yeah. Anong connection nito? Diba? Certainly, sabi ng iba, not easy to quit daw. But if you smoke a pack, sabi nga ng pag-aaral, a pack and a half a day, that amounts to nearly $3,000 a year.
no, na marirealize mo na sana in your savings kung nag-quit ka lang. Actually, hindi lang po smoking o any vision na meron kang kung kaya mo tanggalin o bawasan man lang, malaki po may tutulong nito sa inyong kaperahan. Number 5. Number 5, ito, maganda dahil pagka-summer, di ba? Take a staycation, di ba? Though the term may be trendy, the thought behind it is solid. Sabi nga po ng pag-aaral. Instead of dropping several thousand of dollars sa mga airline tickets mo, overseas, nako, baka tignan mo lang daw yung backyard mo. Pwede kang magkaroon ng fun vacations close to home. Lalo na po yung mga cruise, para bang may mga tao po para bang hindi mapakali o hindi maaayos ang summer nila pag wala silang bakasyon o wala silang cruise. Wala pong masamang magbakasyon. Sinasabi lang po namin dito, may mga murang paraan Yes. para magbakasyon. Yun nga, isa po staycation. Ano po yun? Yung sa bahay nyo, maglagay kayo ng isang magandang coffee shop, coffee Ang coffee table. table. Doon po kayo. O kaya kung minsan kung may mag-anak kayo na nasa ibang lugar, pwede bang magbakasyon ka sa kapatid mo, sa nanay mo, Para sa maibang tatay mo. ambience. Yun, medyo tipid na kagad. Wala ka na bayad sa hotel. May posibilidad pang libre pagkain mo. Dahil nanay mo yun, tatay mo, kaibigan mo. May pwede, find a way. Bakasyon pa rin po. Hindi namin sasabihin, wag magbakasyon. Magbakasyon, pero merong murang bakasyon. Or planuhin mo, di ba? Kung ba kasama sa goal mo yun, di ba? Planuhin mo or maybe you can get promos. Number di ba? 6. Number 6, spend to save. Yan. Nako. Pwede ba yan? Pwede bang gumastos para makatipid? Pwede po. Makinig kayo. Sabi nga, utility costs seldom go down over time. So, take charge now and weatherize your home. So number ano po paranda? Go solar. Pwede po kayong Yes. mag-solar. Normally po nakakatipid kayo. Alam niyo na po yan. Or go EV, electric vehicle po. Yes. Nakakatipid po kayo sa gasolina dahil mas matipid po ang EV. So mahal ng EV pag bago. Mayroon naman po mga second hand na EV Correct. ngayon na pag binili nyo, makakatipid kayo. So ibig sabihin na po yung gagastos kayo para para makatipid. makatipid kayo. Mayroon pong ganyan. Yung iba ayaw palitan yung kanilang mga window. Nasira-sira panels, na, nasira na. Change your windows or kaya yung insulation mo. Makakatipid diba? naman po kayo sa cost ng aircon at heater. Kasi po, yung aircon, pag sumisingaw, malaki gastos. Pag heater na po, malamig naman, sumisingaw, malaki gastos. Yan po yung na-spend. To To save. Number 7, utility savings. Ano Ayan. yan? Lowering the thermostat on your water heater, Mhm. makakatulong daw by 10 degrees Fahrenheit, can save you between 3 to 5% in energy cost. Mhm. And yung pag-install daw ng on-demand or tankless water heater can deliver up to 30% savings compared with standard storage tank water heater. Totoo po, kung meron po kayo, malamang may water heater kayo sa bahay, at yun po'y luma pa. Okay, malaki po ang gastos ng kuryente nun. Kung papalitan nyo yan, gagastos kayo ng medyo malaki gastos. Pero yung kakabit nyo is 30% cheaper ang gastos buwan-buwan. Mababawi mo. Overtime po, mababawi nyo yan. So, pakiisip po, pag-aralan nyo mabuti, baka ito yun. Yeah. Number 8, pack your lunch. Alam- Pinakasimple. Oo, kasi obvious money saving tip po is finding everyday savings. So, if buying lunch will cost you around, lagay na nating 7. 10. Maliit yung 7, Oo, napakamura. maliit yun, 10, 11, 12, 15. Pero yung bringing lunch from home, nako, baka $2, $2 $3. lang yan, di ba? Then, over the course of a year, you can create a 1,250 emergency fund or make a significant contribution to your college Take note na, fund, 1,250 per person. diba? Per person, yon. Asawa mo, anak mo, si 3,000, 4,000, 5,000 na kaagad yun. Hindi lang po make your own lunch. Make your own coffee. Para hindi na kayo Oo. bumibili sa labas. O make your own tea. Pwede po ba kagawa kayo ng sarili niyong tea at coffee sa bahay, dalhin niyo sa opisina, sa school. Ang laking tipid po yan. Number 9, create an interest-bearing account. Kasi marami sa atin, no, keeping your savings separate from your checking account can help reduce the tendency to borrow from savings from time to time. So, napaka-importante So, po, gawin magkain po kayo ng TD, okay? Mga certificate of deposit, mas malaki po ang interest. O kaya, may mga online banks po ngayon na nag-offer po. Ihulog nyo lang yung pera nyo sa kanila, bibigyan po kayo ng 4 or 5% per annum. Malaki na po yun kaysa wala sa inyong savings. Oo. Tapos, number 10, annualize your
Ito, napakaganda po nito. Oo, kasi nga, pag nagbabayad ka ng $20 a week na nga lang, naku, napakaliit ito for snacks at vending machine at your office, di ba? Naku, 1,000 na yan na mariremove mo from your budget for soda and snacks each year. So suddenly, that habit adds up to a substantial amount. So, ibig sabihin, whatever you're spending right now, Annualize. first, gawin yung monthly. Tapos ganun annualize. Pag naisip mo, ay, 1,000 pala ito isang taon. 2,000 pala ito isang taon. Tigil mo na yan. Pag ganun po, bigla na lang, pwede palang mabuhay nang wala na mga bagay. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa tulong ng Tagkaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat gawin para mapanatiling maayos at maganda ang ating bahay. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibig. tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa mga global. Vic Garcia po ba? At Evelyn Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. kung saan hahanap tayo ng paraan para madagdagan ng ating kaalaman. Okay, bago natin pagpatuloy ang ating topic sa araw na to, ano mangyayari? Magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh! Alam nyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang BFF mo? Or best friend forever? Hindi mo laging napapansin pero laging nandyan, ready to support in times of need. Ang tunay na BFF, hindi ka iniiwan. Ganon din ang life insurance with living benefits. Sa biglaang gastusin, sakit, aksidente o pagkawala ng income, nandyan ito para sumalo, tumulong at magbigay ng kapanatagan. Ano ang benefits ng life insurance bilang iyong BFF? Una, laging maaasahan sa panahon ng emergency, may mahuhugot kang tulong. Pangalawa, nagbibigay ng peace of mind. Hindi ka matatakot sa future dahil may protection ka. Pangatlo, suportado ka habang buhay. Hindi mo kailangang maghintay hanggang huli para maramdaman ang benepisyo nito. Ang tunay na kaibigan, hindi lang nandyan para sa saya, kundi lalo na sa pagsubok. At ganun din ang life insurance with living benefits. It is not just to protect your family in the future, but it is also for you. So ask yourself, may BFF ka na bang maasahan sa panahon ng pangangailangan? If not, now is the best time to have one. Dahil sa buhay, hindi lang mahalaga ang may kaibigan. Mas mahalaga ang may proteksyon na BFF na hindi ka pababayaan. Ito po si Gina Criste na handang tumulong sa iyo. So don't wait until accidents happen. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! For more information, ha, pwede kayong makipag-ugnayan sa tulong ko pasamoglobal@gmail.com para sa inyong mga katanungan patungkol sa life insurance or living benefits. Okay, kapamilya, may kilala ka bang magulo ang bahay? Nako, marami yan. Yung iba nga no, parang yung bang kapag nanonood ng TV, hindi na makita yung remote control Yeah. kasi ang gulo-gulo ng bahay. Ako, diba? malamang Oo. naiisip yung kami yan, ako yan, asawa ko yan, ako, kapitbahay ko yan. Naku, malamang. Yung iba naman, ano nangyari? Yung garahe, yung garage, o bahay ng kotse, Mm. ay nagiging tambakan na ng kung ano-anong bagay. Hindi daw yung makapasok yung kotse. No, malamang. Ay, ako rin yan. Ako malamang habang nanonood. Panay kayo, ako rin yan. Okay naman doon. Ay, kapitbahay ko yan. Si ate yan. Si kuya yan. Yan. Yung pantry. Naku, dapat pantry lang yun, pero punong-puno ng kung ano-anong bagay. Ay, yung iba, pagkain na expired na, nandun pa rin. Totoo po. Diba? Subukan yung puntahan ng pantry nyo. Marami dyan luma na. Hindi nyo na nagagamit. Tapos sasabihin nyo, kulang ang space nyo. Eh, syempre naman, kung nilagyan nyo na expired, makukulang talaga yan. Pero ito ang good news. Right now na, pag-uusapan natin, ano-ano ang dapat gawin para mapanatiling maayos
at maganda ang ating bahay. Pangarap nyo po yan. Ang laki-laki po na ginastos sa bahay nyo, pero ngayon, parang hindi na maganda itsura. Ito Oo. po, pagagandahin uli natin ang inyong bahay. Sa ating episode na, Home Sweet Home! Ibig Home. sabihin po, bahay po natin yan. Gusto natin ng Home Sweet Home. At para maging Home Sweet Home, maganda, maayos, malinis ang bahay. Ito ang good news. May paraan po para mangyari yan. number 1, dapat ang bahay, konti lang ang mga bagay. Ayan, unang-unang tip po. Kung gusto nyo maging maganda ang bahay nyo, tawag ng quote-unquote, tawag po nila, dapat naging minimalist kayo. Ano po yun? Ang ilalagay nyo lang sa bahay nyo, yung kailangan nyo. Konti lang, mas konti po ang bagay sa bahay, mas maganda at madaling mapanatiling malinis. Tsaka mas nakakahinga ka. Sabi nga, your home should only have a few essential items. Kasi less clutter, more peace. Ang ganda nun, less clutter mo. Kaya kung isa pa, hindi ka napansin, pagpasok niyo sa bahay niyo, bagabag kayo. Ay, para bang ang gulo-gulo ng bahay. Kasi nga po, ang dami nakakala. Kaya ang sabi nga ng Bible verse, better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil. Sabi ng Proverbs. So, ibig sabihin po, so unang-una po, dapat ang bahay, konti lang ang mga bagay. Ang mga bagay na dapat na kailangan nyo, yun lang ang nasa bahay. At alam mo bang maraming benepisyo ang konti ang mga bagay sa bahay? Ito, pakinggan po natin. O, tingnan natin. Isa dito, kapag konti lang ang mga bagay sa bahay, konti ang lilinisin mo. Di ba, napakaganda. Kung gusto nyo pong gano'n na mangyari, konti lang lilinisin nyo, gaganda ang bahay. O, ano Number pa? 2. Kapag konti lang ang mga bagay sa bahay, konti lang ang... Ayusin mo. Correct. Ibig sabihin kasi po, iba yung linis, sabay ayos yung linis. Talagay mo alikabok, yung kalat-kalat. Pero yung ayos mo yung frame. Iba pa ho yung, kung minsan dagdag trabaho yun. Pag konti lang sila, konti lang ayusin mo. Iba nga, walang frame, walang mga nakakalat. Wala nga ayusin. O, number 3 benefits ng konti lang ang gamit. Kapag konti lang ang mga bagay sa bahay, malamang konti lang ang ginastos Yun mo. po, yun napakaganda po. Marami po sa atin, reklamo ng reklamo, wala na kayong pera. Kasi, simple lang po. Gusto nyo malaman sa nakaputay ka na, tumingin kayo sa bahay nyo. Ang dami diyang binili nyo, hindi nyo naman kailangan, naging kalat, naging basura na lang. Doon napunta yung pera nyo. Oo. Now, pag konti lang ang laman ng bahay nyo, ibig sabihin, konti lang din ang ginastos nyo, at malamang marami kayong pera sa bangko. Kasing konti lang binayad. Yung iba nga hindi nga gamit, minsan nasa ref. No, yung mga binibili na hindi naman nakakain, naku, natatapon lang. So, tinatapon nyo lang yung pera. So, ganyan din po, Diba? dapat, pag gano'n po, nakakatipid kayo pag konti lang ang gamit sa bahay nyo. Number 4 na benefits. Kapag konti lang ang mga bagay sa bahay, konti lang ang papalitan mo. Ayan, na naman po, may mga tao, ba't ka bumili niyan? Sira na eh. Luma Papalitan ko. na. Ba't siya binili mo? Luma na. Papalitan ko. Tingnan ba ulit? Kung konti lang ang bagay sa bahay niya, konti lang masisira, konti lang maluluma. At dahil konti nasisira, konti maluluma, konti lang papalitan niyo. Di ba tipid na naman kayo? Ang ganda-ganda pag pumasok po sa isip niyo itong mga bagay na pinag-usapan natin. Ako, ganda po yun. Fifth na benefit. Kapag konti lang ang bagay sa bahay, hindi mo kailangang lumipat ng bahay. Siguro tanong niya, sa lang, ano ang koneksyon ng lipat ng bahay sa konti lang ang bagay? Hindi Ito na po. kasya. Marami po sa inyo, reklamo kayo ng reklamo. Liit naman ang bahay natin, wala na mapaglagyan nito, wala na mapaglagyan nito, hindi naman alam makatulugan. Ang dami po reklamo dahil ang liit-liit na ng bahay. Hello. Kaya lumiit ang bahay nyo, ang dami nyo pong furniture na pagkaalalaki na hindi naman kailangan. Mga gamit ng kung ano-ano na hindi naman kailangan. So dahil doon lumilit ang bahay, kaya sabi mo ka sa asawa, ani, lipat na tayo sa bahay na mas malaki. Kailan ganit ka? Kaya laki ng gastos mo. So ang punto po ito, isa pa, ba't gusto mo, lilipat ng bahay? Ang pangit na ng bahay natin. Pangit talaga kasi daming kalat, daming dumi. Pag kukunti lang yan, maganda, hindi ka lilipat ng bahay. Laki katipiran. Number 6 na benefit. Kapag konti lang ang bagay sa bahay, marami kang paglalagyan ng mga importanteng bagay. Ayan, may mga pagkakataon po sa buhay niya ganito, di ba? Importante. Kaya lang tinignan yung bahay mo, wala ka naman paglagyan. Saan mo nilalagay? Sa garahe. O kaya sa storage. So nangyayari, yun yung importante. Napunta sa lugar na di mo nakikita. Yung mga hindi gano'ng importante, nakakalat. Sa totoo lang po, may mga importante sa bahay nyo, sa buhay nyo, dapat nakalagay sa bahay nyo.
para palagi nyo nakikita at palagi, for example, yung wedding album nyo, nakikita mo pa ba? Di ba? Nasa baul na, di mo na makita. Di ba importante yung para perfecto na may tinitingnan ka? So, dapat bawasan ng gamit sa bahay. Tama. Number 7 na benepisyo. Kapag konti lang ang mga bagay sa bahay, marami kang pera na pwedeng ipamigay para magbigay ng buhay. Yan po ang napakaganda po. Pag ginawa nyo po yan, makakatulong po kayo sa iba pag nakatipid kayo dahil kung konti lang mga bagay. Kaya sa lagi bahay. sinasabi natin, no? Because less is more. Ganyan. So, napaka-importante po ng mga bagay na yan. Number 2. Number 2, hindi na ito yung benepisyo. Tapos na tayo doon sa benepisyo. Mm-hmm. Number 2 naman, dapat ang bagay na walang gamit, ibasura na habang Ayan. buhay. So, ibig sabihin po, itapo na, kalimutan na. Kasi marami sa atin may bagay na walang gamit. Lagay mo na natin dyan. Nagkakapatong-patong, kaya po dumadami ang kalat sa buhay. Ang bagay na walang gamit, ipasura na habang buhay. Oo. Tapusin na yung buhay ng gamit na yan. If something has no use anymore, throw it away for good. Kaya nga, ang tagline ko dito, let go of the useless to make room for the useful. Ganda po, ano? Tandaan nyo, there's a time to keep and there's a time to throw. You've been keeping for so long, maybe this is the time to throw. When was the last time Yes. nagtapong kayo ng mga gamit, lalo na yung garahin nyo na kung ano-ano ang laman? Malamang ang tanong ng iba sa inyo, paano kung may sentimental Yan. value? Dapat bang itapon? Ang sagot namin, hindi po. Ang itatapon mo lang ay mga wala ng gamit o value. Okay? So, ang paalala lang namin, kung talaga may sentimental value yung bagay na yan, bakit nakatambak lang kung saan at hindi mo naman inaalagaan o nakikita? Ito po yung mga sentimental value. Nandun sa garahe na tambak-tambak na buka ng basura. Kasi kung talaga may sentimental value, wala dun yun. Bakit nandun? Baka naman wala na talagang value. Itapon na. O dapat nakalagay yan sa bahay na madalas mong namamasdan. Kasi kung wala ka, no? Kung wala ka ng balak ilagay o i-display yung bagay na yan sa bahay mo, baka kailangan mo nang ipamigay, ibenta, o itapon. Ito po, may iba naman po. Ito ang paliwanag. Sir, sayang naman, baka magamit ko pa pagdating ng panahon. Kailan yung panahon na yun? Bumili ka na lang ng bago pagdating ng panahon na yun. Dahil by that time, baka wala nang silbi ang bagay niya. Oo nga na. Sabihin na, oo nga naman, baka magamit ko pa. Ang tanong, kailan mo balak gamitin? Kaya, Oo. sayang naman, baka magamit pa iyon ng ibang tao, pamigay mo na lang. Oo. Kaya ang pag-uusapan natin, no, mamaya sa ating pagbabalik, yung susunod na step. Yan. Sabi pa pagbalik, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga Global Vic Garcia po balik. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa hair tips mula kay Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane? Na 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 na. Every color bright and bold. A chapter in the life we hold. From blonde to deepest black. Each you I met that one turn back. In the strands reflections gleam. Of every hope, of every dream. I canvas painted with God's grace. A living, breathing, wondrous space. Every color bright and bold. A chapter in the life we hold. Every color bright and bold. A chapter in the life we hold. Here we go. Let your voice be heard by the way your hair speaks. A Jane Rockstar Salon. Yes, you can be
Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na napaka-exciting na tanong. Malamang excited na kayo. Ano-ano ang dapat gawin para mapanatiling maayos at maganda ang ating bahay? Sa ating episode na Home Sweet Home. Okay, number 1 na pinag-usapan. Review lang tayo, review. Oo. Dapat ang bahay, konti lang ang mga bagay. Pinag-usapan po natin kaninang maraming benepisyo pag konti ang bagay sa ating mga bahay. Gaganda po nun. Number 2. Number 2, dapat ang bagay na wala ng gamit, ibasura na ng habang buhay. Totoo, wala nang gamit ibasura. Pero, sir, sayang, pwede pamigay. Maraming bang pwedeng gawin. Kung ang parati mong dahilan ay, sir, ba't ko ibabasura habang buhay? Sayang naman. Baka magamit pa. Okay, punta tayo sa step number 3. Ito na yung justification mo na magagamit ko pa yan. Number 3. Number 3, dapat ang bagay na hindi na nagagamit ng 1 taon. Yan na, binigyan ka na namin. Dalhin na sa ibang bahay. Ano ibig sabihin po? So, if you haven't used something for a year, give! Or move it to another home. Kasi if you don't use it, bless someone who will. So, ibig sabihin po, sir, bakit 1 taon? Kasi po, may mga bagay po na seasonal. Mga jacket, yung makakapal, tinalagay po natin sa mga lugar kasi alam natin pagdating ng winter, magagamit. Okay. Yung mga swimsuit, magagamit. So, pagdating ng 1 taon, most of those nagagamit. Yes. Pero may mga bagay, 1 taon na, 2 taon na hindi mo ginagamit, hindi mo na gagamitin yun. There's a big possibility, dapat pamigay mo na yan, ibenta mo na yan, i-donate mo na yan, o kung tingin mong wala na talagang gamit, itapon mo na yan. Kasi, tandaan mo, it is more blessed to give than to receive. So, ipamigay mo na. Kung ayaw mo, sige, ibenta mo. Ano yung app na kasali kayo? Pwede kang member sa, ano tawag dito? Buy nothing. Offer up para kung gusto mo magbenta. Kumita. Buy nothing naman kung gusto So, mo pwede pamigay. mamigay. Diba? So, Kasi, tandaan mo, one man's trash is another man's treasure. Meron pagkakataon po, tanda nyo, sa'yo parang basura na. Totoo po yun. Pero may mga pagkakataon po, sa'yo basura, pero may gamit sa iba. Kaya nga po, bago itapon, pamigay. Okay, may paraan po para magpamigay. Dami pong, alam nyo pong paraan para, dami pong mga thrift store. Pwede donate, bibenta nila. O kaya, yung sinabi nga ni Ma'am Abiling, ganda po ng buy natin, post mo lang po. Ito maganda, pick upin pa sa bahay nyo. May iba naman sa inyo nagsasabi, paano kung kailanganin ng mga bagay na yan? After 2 years. Okay, 1 year kasi ang ating Oo, threshold. simple ang sagot namin. Bumili ka na lang. Ang maganda, minakinabang sa gamit ng 2 taon. Tapos, bago pa yung magagamit mo sa panahong kailangan Nag-get mo. nyo po yun? Kesa nakatambak ng 2 taon, naluluma, nabubulok, amoy ko nagamit po na ibang tao. Correct. Kaya ang suggestion namin sa inyo, pwede rin kayo mag-house clearing para maging organize ang pag-aayos ninyo ng bahay. Diba? Tindihan po tayo, ganda po na. Okay, number 4 tayo. Dapat lahat ng bagay may bahay. Pakinggan niyo po, this is so important. Dapat lahat ng bagay may bahay. Sir, ano itong pati bagay may bahay? This is one of the most important thing you need to know para maging malinis, maayos ang inyong bahay. So, papaliwanag po namin para mas maintindihan nyo doon. Kumbaga, dapat every item should have its proper place. Ano yan? Kasi everything in its place, peace in the space. Yan. Ganun yun, di ba? Kaya nga, naalala ko yung sinabi ng Bible verse na let all things be done decently and in order. Because God is a God of order. So, kaya sabihin niya, Diba? Sir, ano to? Paano gagawin tong mga bagay na to? Napakasimple lang po. Okay, dapat lahat ng bagay may lalagyan. Okay, para maintindihan niyo yung concept. Okay, napansin yun, nakadinig po kayo ng taong homeless. Yes. Gusto niyo ba nakakita ng taong homeless? Ayaw niyo, gusto niyo mga tao may bahay. May bahay sila. Hey, ganun din po sa bahay. Nakakita na ba kayo ng gamit niyo na homeless? Ha? May homeless sa bahay namin? Opo. Ito po yung mga gamit na kung saan lang nakalagay, doon lang nakakalat. Dapat po, bawat bagay may bahay. So, dapat yung bagay na yan na nakakalat, hanapan nyo ng bahay para hindi siya maging homeless. Kumbaga, Paano yan? dapat ang sapatos o ang shoes, may shoe rack. Yan. 'Di ba? Ang tools, may toolbox. Yung kitchen utensil, may cabinet.
yung scholar office supplies, may drawer. Totoo diba? yun. Tatanong, nasa yung mga sapatos yung nakakalat? Saan nakalagay yung mga... Maghahanap lang kayo ng karayom at sinulid, hindi yung makita kung saan yung hahanapin. Kasi magulo talaga pag wala siyang dapat lalagyan eh. So, ibig sabihin niya, Oo. assign nyo lang po. Okay, karayom sinulid, dito. Ang mga tools, dito. Ang mga utensils, dito. Ang sapatos, dito. Ano po, ang ganda po sa mata, sarap ng feeling pag lahat ng bagay may bahay. Ganun din sa bedroom ninyo, di ba? Yung coat, may hanger. Yeah. Di ba? Yung medyas, yung underwear, at yung iba pang damit, may kanya-kanyang lalagyan. Totoo po. diba? Ganun po sa bahay po namin. For example, may bawat box, ito underwear lang. Walang socks lang po ito. Inner shirts lang ito. So, pag tingin mo, ang daling hanapin, hindi yung halugugin mo yung cabinet nyo bago nyo makita isang bagay. Eh, simple lang po ang prinsipyo. Bawat bagay may bahay. At kung may mga drawer kayo sa bahay, i-assign na ninyo yung bawat bagay sa bawat bahay, di ba? O lalagyan, pwede kayong gumamit ng mga small boxes para i-segregate yung bawat bagay, Totoo no? po. At kapag ang isang bagay ay walang bahay, pwedeng tumambay. Yan ang Di ba? problema. Tumambay kahit saang bahay, di Oo. ba? So, magulo yan. Ang tawag namin dyan, sinabi mo kanina, Homeless. eh. Kala nyo po, tao lang ang homeless. Pati mga bagay may homeless. Okay. Ano po susunod? Number 5. Number 5, dapat ang bahay ng bagay ay may pangalan ang pamamahay. Okay naman, napaka-importante Oo. po dito. Okay, for example, pag ikaw nagkita tayo, tanong ko sa'yo, saan ka nakatira? Hindi ba may address ka? Pagkatapos ng opisina mo, saan ka uuwi? Hindi ba sa bahay? Kasi may address ka. Ganon din po ang mga bagay sa bahay. Dapat ang mga bagay sa bahay may address. Yes. At meron silang inuuwian para alam nila dito ko titira. At ito maganda. Pag gusto mong hanapin yung bagay na Makikita yon, mo. alam mo, bakit? May address. Mayroon siyang address. Parang ikaw, pag binigay mo sa akin address mo, kaya kitang hanapin. Bakit? May address eh. Oo, kung ang bahay, sabi natin na may address para madali ka matagpuan, dapat ang bahay ng mga bagay na gamit ninyo ay may address din para madaling makita. So, paano yan? Lagyan mo ng label. Yung Yeah. bawat bahay ng bagay para madaling makita. Pwedeng isulat sa masking tape or meron tayong Ay, nilalagay mga label. labeler, pwede kayo bibili. Oo, tapos idikit mo yan sa bahay ng mga bagay. Pero kung gusto man ninyo mas maganda, gumamit kayo ng mga mas high-tech. Office no? labeler, yung mga piniprint, tapos Kaya yung mga maganda. artistic na labeler. For example, lagay mo yan, shoes, socks, underwear, t-shirt. Ay, so that kahit hindi ikaw, pag may tao dumating, ay, may socks na nakakita, ilalagay niya. Yung pong ibig sabihin na lahat ng bagay may bahay. Nakita mo yan, halimbawa, pagkatapos magugas ng pinggan, ng utensils, yung tinidor. Dito. Pag wala siyang bahay, saan mo lang lalagay, di ba? So kapag ganito ang ginawa ninyo, kahit sino, sabi nga ni Sir B kanina, ang tao sa bahay ninyo pwedeng makita o matagpuan ng anumang bagay no, sa bahay dahil merong address ang mga ito. At sakaling mang may maligaw o anumang bagay ang hindi mapunta sa dapat malagyan, nakamadaling malaman ng kanyang bahay. Bakit? May pangalan na, may address pa. Oo, tama yan. Kapag may bagay na naligaw o walang bahay o address ng bahay, malamang ito ay kakalat-kalat sa buong bahay at ang bahay ninyo ay mapupuno ng Illegal settlers. settlers. Or squatters Correct. or homeless people. Delikado Oo, yan. Nako, kaya mas maganda, meron silang address ang kanilang bahay. Mamaya, itutuloy mo po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo, Global. Wag bibili. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mag-global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong ng ano dapat malaman at gawin para mapanatiling maayos at maganda ang ating bahay. Sa ating episode na, Home Sweet Home. review na tayo sa mga napag-usapan na natin. Number 1. Dapat ang bahay, konti lang ang mga bagay. Number 2, dapat ang mga bagay na wala ng gamit, ibasura na habang buhay. Number 3, dapat ang bagay na hindi na nagagamit, 1 taon dalhin na sa ibang bahay. Number 4, dapat lahat ng bagay may bahay. Correct. At number 5, dapat ang bahay
ng bagay, may pangalan ang pamamahay. Yan, So, napakaganda you po should na. know the address of your things kasi when things have an address, you won't get stressed. Okay, ano, susunod na pag-usapan. Pag-usapan natin, number 6. Number 6, dapat ang bagay na umalis ng bahay, bumalik sa So, bahay. alam, simple lang po. Pag ang anak nyo umalis ng bahay, gusto nyo bumalik ng bahay. Tama. Pag kayo umalis ng bahay, gusto nyo bumalik din sa bahay. Ganon din po ang mga bagay sa inyong bahay. Dapat, pag may isang bagay umalis sa kanyang address, siguraduhin nyo, bumalik siya sa kanyang address. Correct. Paano to? So, ano yun, any item taken out of its place should be returned to it. So, what leaves its home should return home. So, 'di ba? Para mas maayos, para tayo 'di ba, papasok tayo sa opisina. Yeah. Bumabalik tayo sa ating bahay pagkatapos ng trabaho. Ganun din yung mga bagay sa bahay. Dapat kapag kinuha natin sa isang lugar, ibalik natin dun So, sa for bahay example niya. po, kumuha ka ng shoes, pumasok ka sa school o sa opisina. Pagdating mo ng bahay, saan mo nilalagay yung sapatos mo? Kalat-kalat kaya ang gulo-gulo. Hindi po. Kinuha mo yun sa isang address, dun sa shoe rack. Ibabalik mo dun sa shoe rack. So that, ang linis ng bahay niya. Marami po sa atin kailangan, ang gulo-gulo kasi linis-linis araw-araw. Hindi po. Pag lahat po ng tao ginagawa ay dapat gawin sa isang bahay, kuminsan din nyo kailangan maglinis ng 1 linggo, 2 linggo. Bakit? Kasi lahat nasa tamang lugar. Correct. So, tsaka para dapat ibalik mo talaga. Kasi para yung susunod na gagamit ng bagay na yon, makikita niya. Diba? Kung sakaling may nakita kang isang bagay na kakalat-kalat na hindi binalik ng taong gumamit, pwede mo nang ibalik ito sa kanyang bahay. Dahil alam mo yung kanyang address. Di walang homeless things na kakalat-kalat. For example, sa bahay nyo, nakita nyo may isang bagay na kakalat. Gamit ng anak nyong babae. Simple lang. Saan ang address nun? Sa kwarto ng anak nyong babae. Kunin nyo, ilagay nyo sa kwarto ng anak nyong babae. Gamit ng lalaki, anak ng lalaki. Gamit ng asawa mo, ilagay. Ibig sabihin, anong mangyayari pag ganun po? May kaayusan ang ating pamamahay. Yes. Kaya, nako, napaka-importante. Number 7. Dapat kapag may bagong bagay, mamigay ng lumang bagay. Yan, may isang prinsipyo po to na sana gawin nyo. Ibig sabihin po, pag may balak kayong bumili ng isang bago, dapat may pamimigay kayo na luma. Correct. Pag ginawa niyo pong prinsipyo to, maraming balak niyong bilhin, hindi niyo na bibilin. Bakit? Meron kang isang bagay na gusto mo. Gusto mo bumili ng bago. Ang problema, bago mo mabili to, pamimigay mo to. Ang problema, ayaw mo pamigay to. Hindi mo kang bibili. Can you imagine yung matitipid nyo? Kasi the moment, meron ka na, bumili ka ba, dadami ang kalat sa inyong bahay. Kaya dapat ang bagay, nako, when you bring something new, give Give something away. old. So, One gandang in, technique niyan. one out. So, keep balance in your home. Ang ganda nga, freely you have received, freely you give. Kasi po, pag hindi nyo po sinunod to, bili lang kayo ng bilit, di kayo nagbabawas, yun po, nagkakatambak-tambak na nga po ang ating gamit. For example, plato sa inyong bahay. Ilang klaseng plato ba may kailangan nyo? Well, di ba? May plato kayo, binili nyo 10 years ago, 5 years ago, 2 years ago. Napansin nyo ang plato nyo sa bahay, ibang-iba na itsura. Hello, yung ginamit nyo 10 years, pamigay nyo, 3 piraso na lang yun. Yung binili nyo 5 years ago, 10 piraso na lang Tsaka yun. malaki rin matutulong ito para mabawasan yung gastusin Totoo. natin, di ba? Dahil para makabili ka ng bagong gamit, di ba? Dapat magbawas ka ng luma. Ang So, ganda, magbabawasan. ang ganda sa mga anak mo yan. Oo. Mga anak mo. Daddy, bili mo akong sapatos sa bago. Okay! Alin ang pamimigay mo, alin ang tatanggalin mo, itatapon mo. Magtatapon ako? Oo, magpapamigay ka. Kung ayaw mo, walang bibili. So, can you imagine prinsipyo? So, ilang sapatos ba kailangan natin? Minsan napansin nyo, tingnan nyo po yung shoe rack nyo, napakaraming sapatos na hindi nyo na nasusunod. Kaya dapat ang battle cry natin, kung hindi kayang magbawas, hindi pwedeng bumili. Ganda nun! Number 8. Number 8, dapat bago bumili ng anumang bagay, sa Diyos ay humingi ng gabay. Ang ganda po nito. Isa po sa napaka-importante technique po to. Every time you buy something, pwede bang tanong natin, kailangan manalangin tayo lang, kailangan mabilin to, dapat ko mabilin. Mapansin niyo po, marami sa mga bagay na gusto niyo bilhin, baka hindi niyo nabibilin. Dahil marami dyan, wala naman pong silbi sa inyong buhay. Before buying anything, seek God's guidance first. Ang battle cry ko dito, pray before you pay. Ganda, no? Di ba? Pray before
you pay. Can you imagine ito mga technique na tinuturo namin? Turo nyo sa anak nyo. Promise po, gagandaan yung bahay. Kaya trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. O, ilang beses lang po, ilang beses na bang tayo nagkamali sa pagbili natin ng mga bagay? Iba nabili natin, ay, hindi ko pala dapat bilhin Oo, ng mga tapos bagay. natatambak lang, ano? Bakit? May Kasi hindi ka tag price nanalangin pa. eh. Hindi pa sa, starting today, you pray before you pay. Dahil si Lord hindi nagkakamali. Kaya ang ganda ng sinabi natin, trust in the Lord, no? With all your heart. Okay, ulitin lang natin yung ating pinag-usapan. Ano-ano ang dapat gawin para mapanatiling maayos at maganda ang ating bahay sa ating episode, ha? Home sweet home. Number 1. Dapat ang bahay, konti lang ang mga bagay. Okay, number 2. Number 2. O, number 2 naman. Dapat ang bagay na walang gamit, ibasura na habang buhay. Correct. Number 3, dapat ang bagay na hindi na nagagamit isang taon, dalhin na sa ibang bahay. Okay. Next, number 4. Dapat lahat ng bagay may bahay. Correct. Number 5, dapat ang bahay ng bagay may pangalan ang pamamahay. Ganda-ganda po nun. Number 6. Dapat ang bagay na umalis ng bahay, bumalik ng bahay. Correct. Number 7, dapat kapag may bagong bagay, magpamigay ng lumang bagay. At number 8 po, napakaganda po, dapat bago bumili ng anumang bagay sa Diyos ay humingi ng gabay. Galing! Okay. So, yes, sabi natin, pray before you pay. Sana marami kayo natutunan sa mga pinag-usapan po natin sa araw na ito. At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng ating buhay. Okay, manalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming salamat po sa pagkapaalala niyo po sa amin na pwede po naming pangalagaan ng maayos ang bahay na pinagkaloob niyo po sa amin. Dalangin po namin, mapanatili namin itong maganda, maayos at malinis sa lahat ng oras. Gabayan niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Laging tandaan ha, kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagsasama. At sama-sama natin pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay, ako po ang inyong kapamilya, Big Garcia. Ako naman po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang